What's up mga coops? Manga Moto nagbabalik, Hell's Paradise Chapter 68. Bakit ka lumalaban? Habang naglalakbay sa loob ng templo sina si Jiri at Mei, napatanong si Jiri sa nagbatang anyo na si Mei kung alam ba niya kung ano ang Step 2. At sa isang pagbabalik tanaw ay ipinaliwanag ni Mei na sa pagitan ng tao at bulaklak, kapag nanalo ang tao ng bulaklak ay magkakaroon ng mga halaman sa katawan ng tao o arborification. Pero kapag naging balance ang tao ng tao at bulaklak, makukuha ng tao ang lakas ng mga bulaklak, katulad ng Tensan. Napaisip dito si Toma at naalala niya ang tungkol sa pagkakakulong nilang dalawang magkapatid sa pit kung saan si Chobei ay malapit na mapunta sa arborification. Sumang-ayon naman si Mei at sinabi niya na sa puntong iyon ay natalo niya ang tao ng bulaklak. Kakaunti lamang ang nakuha niyang tao mula sa mga bulaklak, pero naging balance ang tao ni Chobei at ng mga bulaklak kaya nagkaroon si Chobei ng katawan ng katulad sa Tensan. Tinanong ni Gabamaru dito si Mei na kung kaya niyang balansehin ang linya bago ang arborification ay kakayanin niyang magkaroon ng regenerative na abilidad katulad ng Tensan. Nagtaka man si Mei sa tanong ni Gabamaru ay sinabi ng shinobi na gusto niyang kumpirmahin kung magagawa ba niya yun kaya pinasama niya sa kanya si Mei. Sa labas ng pinagtataguan nila, nilabas ni Gabamaru ang isa sa mga tendrils ni Mudan na naitago niya, at sinabi niyang maaari niyang mabuhay ang arborification sa mga oras na iyon. Kapag gumamit ng maliit na iniksyon ay madaling matansya ang balanseng hinahanap nila. Ayaw sana gawin ito ni Mei dahil delikado at ang balance ay sa aksidente lang nakuha ni Chobei. Na kahit maliit na dami ng tao ng bulaklak ay maaaring magpatubo ng mga halaman sa katawan. Dagdag pa ni Mei na delikado talaga ito kahit pa may regenerative na abilidad, kapag nakaharap naman sa laban ay mayroong tao na pumipigil kung anong merong tao si Gabamaru ay hihina pa rin siya at hindi makakapag-regenerate. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Gabamaru dahil nakita niya na nagawa ito ni Chobei. Dahil sa laban ni Chobei at Jufa, naramdaman ng shinobi na may metal tao ang kapatid ni Toma at si Jufa ay may fire tao. Tipikal na talo dapat ng fire ang metal tao, pero nagawa pa rin ni Chobei na makapag-regenerate. At dito sinabi ni Mei na kaya nagawa ni Chobei yun ay dahil muntik na siyang mamatay. Dagdag pa niya ay pagdating sa paghanga, pag-isip at buhay, lahat ng iyon ay gumagamit ng tao. Pero pagdating sa kamatayan ay walang pag-iisip na nangyayari. Okay naman si Gabamaru sa sinabi ni Mei pero tinangka siyang pigilan ni Mei. Sinabi pa ng babaeng Tensen na espesyal si Chobei dahil kahit wala siyang malay ay natalo pa rin ni Chobei ang tao ng bulaklak. Malakas rin ang will at ego ni Chobei at sumang-ayon naman si Toma sa sinabi ni Mei kaya pati siya ay nagbawal kay Gabamaru sa iniisip nito. Na kapag naturukan siya ng tao ng bulaklak ay siguradong magkakaroon siya ng mga halaman at ikamamatay niya. Pero sinabi ni Gabamaru na ang pagkakaiba ni Chobei sa kanila ay merong mawawala sa kanya kapag sumuko siya. Na may ipinaglalaban si Chobei na tao at doon siya nakakahanap ng lakas para lumaban kahit may mawala pang iba. Sa kasalukuyan, inamin ni Mei kay si Jiri na ang step 2 para kay Gabamaru ay ang mabuhay para makauwi at magagawa lang niya ito kapag isinakripisyo ni Gabamaru ang pagkatao niya. Natakot man si Jiri sa sinabi ni Mei at dagdag pa niya na isa itong plano ng kabaliwan pero ito ang planong maaaring gawin ni Gabamaru. Pagkatapos ng ilang saglit ay sigurado na si Jiri na ito lang ang pipiliin ng shinobi dahil gagawin ni Gabamaru ang lahat para mas lalong mapadali ang pag-uwi niya sa kanyang asawa. At sa laban ng shinobi at Tensen, nagre-regenerate man si Gabamaru ay hindi ibig sabihin na mananalo siya. Sa pagpapatuloy ng laban ni Gabamaru at Ran, naisip ng shinobi na delikado ang lagay niya lalo na pinapahina ng tao ni Ran ang tao at regeneration niya. Mas tumibay lang siya pero kailangan pa rin niyang iwasan na mapinsala ang kanyang tanden at delikadong mga atake. Pero sapat na ito para mapatay niya si Ran bago sakupin ng mga bulaklak ang katawan niya. Nagpasalamat naman si Jiri sa paliwanag ni Mei at sinabi niyang wala silang oras para mag-alala sa shinobi at kailangan nila magmadali. At nang makarating sina si Jiri sa Rentan Sanctum nabanggit ni si Jiri ang tungkol sa kailangan nilang gawin. Naisip rin ni si Jiri na kailangan niyang makuha agad ang Elixir of Life para makabalik siya agad at matulungan ang shinobi. At habang patuloy ang laban ni Ran at Gabamaru, napansin ng shinobi na hindi lang siya ang naapektuhan, pati si Ran ay bumabagal na rin ang pag-regenerate. Kahit ang mga Tensen kapag tinuloy-tuloy ang paglaban ay hindi rin kakayanin lalo kung walang pahinga ay siguradong manghihina rin. Dahil bumabagal na rin ang paggalaw ni Ran ay naisip ni Gabamaru na isang magandang atake na lang ang kailangan niya para matalo ito. Ngunit nagsalita si Yuzuriha na hindi normal si Gabamaru dahil lumalaban lang siya at biglang mamamatay, at kaya pa niya itapon ang kanyang pagkatao para sa isang tao na hindi naman niya sigurado kung nag-e-exist.
Tinagdag ni Yuzuriha na parang tanga na si Gabomaru at masyadong matalino si Yuzuriha para makahabol. Sumang-ayon naman si Gabomaru sa sinabi ng Kunoichi pero dagdag niya, ay may mga lugar na tanga lang ang makakaabot. Dahil minsan kahit malumanay mag-isip at lohikal ang pagpaplano ay kulang pa rin at kakapit ka na lang sa pakikiramdam. Inisalarawan ni Gabomaru si Yuzuriha na palaging nakabantay sa sarili niya, na matalino ang Kunoichi ngunit palagi siyang lumalayo sa mga tao hanggang sa may magbigay ng impresyon kay Yuzuriha at maging dahilan ng pagiging tanga ng Kunoichi. Tumatak sa utak ni Yuzuriha ang huling sinabi ni Gabomaru, pero ang nasabi niya ay ang mga unang sinabi ng shinobi. Na matalino siya at maabilidad at hindi siya lumalaban kung alam niyang hindi siya mananalo, pero naalala niya ang sinabi ni Gabomaru tungkol sa buhay na mababawas kapag ginamit ang tao na malala ang sugat ay mababawasan din ang mismong buhay. Pero nagsabi si Yuzuriha na hindi makakatakas si Ran dahil sa pagsira nito sa damit ng Kunoichi at umaktong lalaban, pero nabanggit ni Gabomaru na hindi naman sa Kunoichi ang suot nitong damit. Like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!